Dahil walang magawa, ay umupo si Chandler sa bintana ng kanyang nirerentahang silid na nakaharap sa plaza. Mainit talaga ang 2:00 ng hapon at tila walang katao-tao sa plaza. Malamang nakatambay ang lahat sa silong ng Municipal Hall na nasa duluhang kanan ng kwadrado ng Bermuda Grass. Nababagot siya talaga. Walang cable ang TV sa baba at hindi siya mahilig magbasa ng libro. May laptop siya, kaso masyadong mabagal ang internet mula sa kanyang cellphone. Wala silang practice ngayong linggo, kaya sa silid niya siya nagbababad. Hindi pa rin kasi niya alam ang mga galaan dito dahil pinaensayo siya ng husto ni Miss Melisano para makahabol sa grupo. Mabuti na lang at dumating si Olga paglipas ng 10 minuto at nakipagtsikahan sa kanya. Napag-alaman niyang ayaw rin pala ng baklita kay Arlene. Hindi lang ito nagsasabi kapag nasa malapit ang ibang musikero dahil baka may magsumbong at lumala ang gulo. Nagpakamatay dati yan dahil hiniwalayan ni Sid Enrique. What? Muntik na siyang mahulog sa bintana sa narinig. Ngayon niya naintindihan kung bakit ayaw kay Arlene ang kampo ni Sid. May nakakaloka pala itong ginawa. Hindi niya akalain kaya itong magpakamatay dahil lang sa isang lalaki. Girl, paano kasi ang gwapo talaga ni Sid? Crush ko nga eh. Umiigpat-igpat pa talaga ang mga mata ni Olga sa kilig. Oo na, payag niya. Hindi pa siya aminado kung may gusto siya lalaki o wala. Basta gwapo ito. Minsan naglalaro yan ng basketball dyan sa court sa tapat. Itinuro ni Olga ang gym na nasa kaliwang dulo ng plaza. Gusto mo tingnan natin siya mamaya. I know a place, girl. Bonggang place. Pangungumbinsin ito. Sure, binibigyan niyang malditang ngiti ang bakla. Marami pang ichinika si Olga tungkol kay Sid. 4 na taon na raw nitong kasintahan si Jeline at tama ang hula nita. Ito nga ang morenang babae na lumapit sa kanila nang nabag sa kanya ng tubang lalaki. Okay naman daw ang ugali ni Jeline, kaso may pagka-moody minsan at may pagka-bossy. Crush daw ni Jeline simula pagkabata si Sid at dahil sa sulsul ng 2 partido, kaya niligawan ng lalaki ang dalaga. Napangalumbaba si Chanda dahil naalala niyang ina-inainihan. Iba talaga kapag pamilya ni Sid ang gumalaw. Napaka-impluwensya kaya kung gusto niyang maakit sa kanya ang lalaki, dapat iwas-iwasan niya ang pamilya nito. Hinintay muna nilang humapon-hapon bago sila bumaba ng bahay para magtungo sa basketball court. Pero nagbago ang isip ni Olga. Imbis daw na dumiretso sila sa gymnasium, pumunta raw sila sa kasukalan dahil mas maganda raw ang biroon. Tumaan sila sa bermudahan ng plaza at tumawid sa mga kahoy-kahoy. Para tayong si Hansel at Gretel nito. Aniya sa bakla dahil nga naglalakihan ng mga kahoy na kanilang dinadaanan. Mabuti na lang at nakapantalon siya dahil mukhang matatalim ang dahon ng matataas na damo. Pero di nagtagal ay narating din nila ang ruins ng Gothic Church na iginuho ng lindol noong 1800. Tinutubuan na ng kung anong damo at lumot ang nalalabing dingding na nakatayo at ang tore ng batingaw ay nakahiga na sa lupa. Pumasok sila sa loob at umakyat si Olga sa maliit na hagdan na nakadikit sa dingding na nakaharap sa basketball court. Ito siguro ang hagdan pataas kung saan nakapwesto ang court tulad ng isang katedral. Girl, tawag niya kay Olga. Bakit hindi na lang tayo maupo sa bleacher sa loob ng gym para komportable? Baka mahulog pa tayo din. No, tanggi ng baklita. Dito ang pinakamagandang view, I swear. Umakyat din siya sa hagdan at lumapit sa malaking beam na kinatatayuan ni Olga. Medyo nalula siya sa liit ng pwesto nila. May isang talampakan lang naman ang harang sa harap at kung madulas, hulog ka. Girl, maghintay-hintay ka lang at may makikita tayong napakagandang view. Umiigpat na naman ang mga mata ni Olga. Nang bata-bata pa si Sid, pangarap niyang maging PBA player. Matangkad siya kaso kinulang siya sa talento. Magaling din siya sa bayan ng Salcanlao. Varsity player siya sa basketball noong elementary at high school sa international school na pinasukan sa Maynila. Nag-tryout siya na maglaro para sa pinasahang universidad ngunit hindi pinalad. Well, may mga bagay talagang hindi para sa kanya, kaya mag-alaga na lang siya ng baka. Nang matapos mapabakunahan ang 50 bisiro, ay nangabayo si Sid pa uwi sa mansyon. Naligo siya, nag-jersey at nag-motorbike papunta sa gym. Siguradong nandun na ang kanyang mga kaibigan na nagbabasketball. Ang mga Pinoy mahilig talaga sa basketball. Pansin niya tuwing FIFA World Cup, Pilipinas lang yata ang hindi nababaliw sa catch-cheer. Sa London mula sa mga dugong bughaw, mga professionals, mga nagwawalis ng kalsada, at kahit expat, may kani-kaniyang paboritong team. Pati nga siya, nag-cheer para sa Argentina.
Masigla na ang laro nang dumating siya sa basketball court. Ang maganda sa pagiging ranchero, palagi kang pinapasali dahil ikaw ang sumasagot ng uniform at tagabili ng merienda. At tulad ng dati, sa team siya, ni Jaime sumali para palaging panalo. Nakashoot siya ng 3 at nakafall ng 1 nang makaramdam ng pagjingle. Nag-time out muna siya at pumunta sa gumumong simbahan. Napatutok ang mga mata niya sa lupa dahil basa. Kawawa naman ang rubber shoes niya kapag tumapak siya sa putikan. Nang makarating sa simbahan ay ibinaba niya ang harapan ng shirt. Patalikod na siya nang may marinig siyang nakakagimbal ng sigaw. In a split second ay may katawan siyang nakitang papahulog. Humabol siya para sambutin ito. Bagsak silang dalawa sa putik. Pagkatapos ng pagkabigla, iniliw niyang bahagyang lupasay na babae mula sa kanyang dibdib. Ang babaeng suplada. Ano ang ginagawa nito rito? Oh my God, girl. So sorry. Tili ni Olga mula sa taas. Nagtagis ang bagang Sid. Totoo pala ang chismis na binubusoan sila ng mga bakla rito sa sirang simbahan. Pero mamaya nang galit. Kailangan muna niyang madala sa ospital ang babae. Mukhang nawalan ito ng mali. Sa taas ba naman ang kinahulugan nito? Mabuti at nasalo niya. Siguro dahil sa nervyos kaya hinimatay. Lumapit sa kanya si Olga at binigyan niya ito ng magbabantang tingin bago binuhat ang babae patungo sa gymnasium. Amoy ay isopropyl alcohol ang lugar at nananakit ang katawan ni Chanda. Nasaan siya? Ilang segundo pa ang dumaan bago niya naaalala na nadula siya sa kinatatayuan kanina at lumipat sa hangin. Gagang Olga, hindi man lang siya hinablot. Ayaw niyang imulat ang mga mata dahil sa matinding kahihiyan. Nag-uumpisa na nga siyang manalangin na kunin na siya ni God dahil hindi niya kayang humarap sa mga tao dahil sa nangyari. Pero hindi pwede. Gusto niya pang mag-tour around Asia. Gusto niyang makapagpa-picture sa Merlion sa Singapore, pumunta sa Hong Kong at mag-shopping sa Mongkok. Makita ang mga Portuguese-inspired na mga gusali sa Macau, sumakay sa river taxi o bangka sa Mekong, Thailand, papunta sa isang latian sa village. At higit sa lahat, gusto niyang makita ang Borobudur sa Indonesia. Kailangan niya pang imulat ang mga mata at saktong pagmulat niya ay may mga matang nakatitig sa kanya. Kay Sid, muli siyang napapikit. Goodbye, Borobudur. Ayaw na niyang magising pa. Wala bang masakit sa iyo? Malambing at magalang na tatanong ni Sid. Hindi siya sumagot. Bakit ba palagi na lang siyang minamalas? Palagi lang napapalso ang pagkikita nila. Magpapa-x-ray tayo pagkatapos para malaman kung may bali ka. Patuloy ng lalaki. Tinalikuran na ito. Masakit ang katawan niya pero mukhang nagagalaw naman niya ng maayos ang lahat. Ano ba ang gusto mong kainin? Nagpabili na ako ng spaghetti kay Olga kasi yun daw ang gusto mo. Ano kaya ang impresyon ng lalaking yun sa kanya? Nahuli siya nitong kasama nang nambubosong si Olga. Walang kwentang baklita. Dinala siya sa paboritong kuta ng mga bakla para makabos ang mga naglalaro ng basketball. Hindi nagtagal ay dumating nga si Olga at tinanong nito si Sid kung nagising na siya. Sumagot ng oo ang lalaki. Girl, anang baklita kinalabit siya. Spaghetti. Hindi siya sumagot. Sus nahiya pa. Patuloy ni Olga. Wala yun kay Sid. Ang merienda ba ang pambuboso ang tinutukoy nito? Siguro kailangan na niyang harapin ang dalawa. Binuksan niya ang mga mata at humarap sa mga ito. Tahimik na nakatingin si Sid sa kanya habang si Olga ay kumakain na ng spaghetti. Nakaramdam siya ng gutom kaya napalagay ang kamay sa tiyan. Nabasa ni Sid ang kilos at tinabutan siya ito ng styro na may lamang spaghetti. Niratrat siya ni Olga nang hindi niya tinanggap. Nahalata ko, Day, na maarte ka. Tumaas talaga ang kilay ng baklita. Dahil ay talaga na hindi niya tanggapin ang pagkain gayong gutom na gutom siya. Kinuha niya yun sa kamay ni Sid at sabay silang tatlo na kumain. Wala bang masakit sa'yo, Chanda? Tanong uli ni Miss Sid. Hindi niya akalain na masarap palang pakinggan ang pangalan niya kapag si Sid ang bumikas. Maganda kasi ang boses ng lalaki. Malumanay. Malambing ngunit lalaki pa rin. Medyo masakit ang katawan ko, pero parang wala namang balik. Sagot niya. Bongga, bunghalit ni Olga. Hindi na balian ng lola kahit ang taas ng nahulugan. Napangilis lang dalawa ni Sid. Mabuti nga at nasalo ako kung hindi siguradong tigok, aniya. Gabi na at kinabukasan raw ulit ang x-ray services ng hospital. At dahil tiyak niyang okay lang siya, pinalagan siyang umuwi ng doktor. Nagpresenta si Sid na bayaran ang bill. Ay huwag na, nahihiyang sabi ni Chanda pero sa katunayan ay hinihiling niya na huwag bawiin ng lalaki ang sinabi dahil hindi malaki ang ibinigay na allowance ng kanyang mami Cosette. Magbubuklat sana siya ng wallet na maliit lang ang laman nang hinablot ng lalaki ang bill at maglabas ng ilang lilibuhin mula sa pitaka nito.
Nang matanggap nito ang sukli ay nagpasalamat siya rito. Binigyan siya ni Sid ng isang mabait na ngiti. Inihatid sila ng lalaki sa bahay ni Aling Yolanda at nakipag-usap pa ito sa matandang dalaga bago nagpaalam na uuwi na. Bago ito umalis ay niyaya sila nito ni Olga na manood ng banda sa bagong bukas na bar sa bayan ng Malinog sa sunod na Sabado. Bago siya humiga ay nag-text siya sa Stanley. Mami, you need to prepare for my Asian trip. Inimbita ako ni Sid na lumabas next Sunday. Isang smile ang text back ng kanyang ina-ina.